ang boto. Unang-una, pag hinaluan nyo ng ibang grupo o ibang politika, magkakagulo lang. Dahil laging mag-aaway. Wala nang nagagawang programa, proyekto, wala nang nagagawang tamang serbisyo dahil busy sa away ang mga opisyal sa gobyerno. Pangalawa, kapag block voting at sobrang dami ng boto, mahirap siya habulin sa dayaan. Dahil malayo ang agwat ng mga boto, hindi kayang habulin sa dayaan sa makina. Pangatlo, kapag nagkakaintindihan ang mga kandidato kung saan ba talaga tayo papunta at ano ba talaga ang kailangan natin gawin. Ang kailangan natin gawin, ituloy ang nasimulan ni Pangulong Duterte at ituloy ang tunay na pagbabago. Hindi yung sinasabi ngayon na may bagong Pilipinas pero may nagbago ba sa bayan natin? Paulit-ulit lang. Maraming rason, paulit-ulit lang ang kahirapan, paulit-ulit lang din ang pangako. Wala namang nagbago. Lalo pang nagugutom ang mga tao, lalo pang dumadami ang naghihirap. Eleksyon noon, kampanya, 20 pesos per kilo ang bigas, kalimutan 3 taon. Ngayon, darating na ang eleksyon na naman, merong 20 pesos na kilo per kilo na bigas sa Visayas, pero wala sa Luzon at sa Mindanao. Na para bang hindi kailangan ng mga tiga Luzon at ng Mindanao at taga Mindanao ng 20 pesos per kilo na bigas. Kaya kailangan magkaisa, diretso natin iboto. Kung gusto natin ng pagbabago, kung gusto natin ituloy ang tunay na pagbabago, diretso ang boto ng 10 senador. Ganon din yan dito sa inyong syudad. Anong distrito nga ba tayo? Sino nga ba congressman natin? Sino nga ba ang congressman natin? Nasa tamang distrito ako. Katulad din yan dito sa syudad ng Maynila. Kung pumili na kayo ng mayor, Yorme Isko Moreno ang mayor ko, iboto nyo na lahat ng kasama niya diretso. Hindi pwede na kukuha kayo ng mayor dito, kandidato sa kabila, vice mayor, isang konsehal, dalawa dito, dalawa doon. Dahil magkakagulo lang ang syudad ninyo. Hindi makakagalaw ang mayor ninyo, hindi makakagalaw ang vice mayor ninyo dahil magbabangayan yan sila sa politika. Kaya diretsuhin na natin ang lahat ng mga kandidato ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Anong distrito nga ba tayo? Sino nga ba yung congressman dito? Ayan mo, gabi, nandun ako sa kabilang distrito. Hindi ko alam anong number ng distrito na yun. Yung Chihuahua ba yun? Kawawa siya na gabi. Medyo nakasalok. Yan, kasi siya kandidato, ako hindi kandidato, yun siya
sa House of Representatives. Kaya meron pa silang isang sa kalahating buwan, di ba? Oh. Patawag na naman kami, papakulong na naman kami, papaiyakin na naman yung mga kasamahan ko. Sigurado na ako. Di ba? Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang plano ng administrasyon na ito para sa bayan. Dahil wala naman tayong nakikitang pagbabago. Ang lagi lang nilang ginagawa, hinahabol si Inday Sara. No? Gusto nila burahin si Inday Sara. Sinubukan nila, nag-investigate sila sa loob ng House of Representatives. Walang nangyari. Natigil lang, hindi mo alam bakit natigil. Tapos sasabihin nila, hindi makasagot. Pupunta kami. Kayo ang tumigil, tawag niyo ulit kami. Mahilig kayo ulit. In-impeach nila si Inday Sara. Nandiyan pa rin si Inday Sara. Sabi nila, nakawin na lang natin ang tatay ni Inday Sara. Kidnapin na lang natin. Pero nandito pa rin si Inday Sara. Kaya antay kayo. Marami pa yung darating. Ano nga ba distrito natin? Sino nga bang congressman dito? Kagabi, doon sa distrito ni Kawawa. Kawawa. Nagmura ako. Bakit? Kasi minura niya ako na hindi niya ako kilala. At hindi man lang kahit isang beses kami nakita sa buong buhay namin. Kaya minura ko siya. Dito sa inyong, ano nga ba distrito? Ano nga ba natin? Yung distrito ninyo ay nagdadasal ang inyong congressman. Kaya hindi po ako magmumura dito ngayon. Gagamitan ko po kayo ng pagdarasal. Unahin na po natin, seryoso ito, mamaya na yung mga. Unahin na po natin ang pagdarasal para sa kaluluwa ni Pope Francis. Dahil namatay po ang ating Pope at kailangan natin na magdasal. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we pray for the eternal repose of the soul of our beloved Pope Francis. May you grant him eternal rest beside you, O Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Di po ako magmumula. Nagdasal ko ako ngayong gabi. Alam nyo, dito sa atin sa Pilipinas, kapag nilabas mo ang dila mo, sa ibang kultura, ano yan, pagpapakita ng malakas ka, matapang ka. Pero dito sa atin, pag nilabas mo ang dila mo, ano yung ibig sabihin yan? Ha? Ay, ako, mga bata, anong tawag niya? Walang respeto. Anong tawag niya sa inyo, Bella? Bila. 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 Diba? Bakit? Ang mga bata ay gumagawa niyan eh. Bakit ginagawa yan ng bata? Di ba yung pang-aasar? Ano pa? Parang sinasabi ng bata, sa'yo, nasa akin lahat, ikaw wala. Panalo ko, ikaw wala. Ganyan sa kultura nating mga Pilipino. Nasaan na ang aking props? Kagabi may apple ako, ngayong gabi. Asa na? No.
following. Six. District 6. Syudad ng Maynila, Congressman Joey Uy. Tama ko, no? Ano sinasabi niya sa inyo? Naisahan ko kayo. Ako meron. Kayo wala. Ay, ano ba ang district ko? Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao? Mga anak? Wala? Oh. Karo yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa inyo. Sa inyo siya walang respeto. Hindi. Ako nakaupo. Kayo nagugutom. Ay! Ano nga ang distrito ito? Sino ang congressman natin? Parang na yan ha? Congressman, huwag mo ilalabas yung dila mo. Pakita mo ngipin mo. Yan. Ayan nyo? Nakasmile. May respeto sa tao. Smile. Balita ko, mabait daw yung kandidato ninyo dito. Papakita ng ngipin, mag-smile. Ano nga ba distrito natin? Sino nga ba congressman natin? Nasa 6th district ako ng Syudad ng Maynila. Ang congressman dito ay si Joey Uy. Tama? Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Sobrang.